Magandang araw mga bata at mga kapatid. Ang Nuestra Señora de los Desamparados de Manila as la Gobernadora de Manila. Ang imaheng ito naman ang ating kikilalanin sa araw na ito at ang kanyang naging gampanin sa kasaysayan ng ating bansa. Sa makasaysayang distrito ng Santa Ana, Manila, kung saan mababakas ang tanyag at glamorosong nakaraan, ay mababanaag pa din sa buong distrito. Ang bantayog ng simbahan ng Santa Ana, na isa sa pinakamatandang simbahan ng Maynila, ay nakatayo sa sentro ng distrito. Sa simbahang ito, matatagpuan ang sikat na kamarin, known as Dressing Room Chapel. Nakalagak dito ang pinakamahalagang kayamanan ng distrito. Ang daang taong milagrosang imahe ng Nuestra Señora de los Desamparados de Manila, the longest reigning la Gobernadora de Manila. Paano kaya niya nakuha ang titulong ito? Halina at ating alamin. Daang taon na ang lumipas, ang Our Lady of the Abandon of Manila o mas kinagigiliwan sa tawag na Mama Amparo, ang palayaw mula sa salitang Desamparados, ay naging kayamanan ng mga tao ng Santa Ana, Manila dahil sa kanyang pakikinig sa pangangailangan ng kanyang mga deboto. Mula pa noon ay tinutugunan niya ang mga ito. Paano ang imaheng ito ay nakarating dito sa bansa natin? Ang imahe ay inukit noong 1714 sa Valencia, sa bansang Espanya, at si Father Vicente Ingles, OFM, o isang Pransiskano, ang nagdala nito na may kasamang replika ng Santo Cristo de Burgos, na ngayon ay nakatanghal sa Sariaya, Quezon, noong 1717, via Manila, Acapulco Galleon Trade. Dahil ang imaheng ito ng Birhen ay inukit pa sa Valencia at naihipo ito sa orihinal na imahe bago nadala sa Pilipinas. Ito ang naging dahilan na ang Birhen ng Santa Ana ang kaisa-isang itinuring na tunay na replika ng imahe na nasa Valencia. Sinasabing tamang-tama ang pagdating ng Birhen sa panahong iyon dahil sa nangyayaring paglalaban o pagsasalungatan sa pagitan ng simbahan at pamahalaan sa katauhan ni Gobernador General Fernando Manuel de Bustillo Bustamante at mga relihiyoso ng Intramuros. Natuklasan ni Gobernador General Bustamante na walang lamang pondo ang kabangyaman ng gobyerno sa pagkadesperado niya, inuutos niyang kumpiskahin ang laman ng galyon Santo Cristo de Burgos. Higit na pinag-interesan niyang makuha ang mga pilak at gintong barya na nasa kargo, na nagkataong sakay din ng galyong si Padre Ingles at ang dalawang imahe. Ang mga relihiyoso at ang Archbishop ng Manila ay nagalit sa planong ito ng Gobernador General at sila ay nagprotesta kaya't nakulong si Archbishop Francisco de la Cuesta at iba pang mga praile. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang malalaking institusyon na ito sa bansa sa panahong iyon ang nagdala sa kamatayan ni Gobernador General Bustamante at napalaya naman si Archbishop de la Cuesta at ang Archbishop ang naging pansamantalang Gobernador General ng isla. Sa pasasalamat, dinalaw ni Archbishop de la Cuesta ang Santa Ana Church noong 1720. At sa isang seremonya, ibinigay niya ang baston de mando, isang simbolo ng kapangyarihan ng Gobernador General sa bansa noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Virgen de los Desamparados bilang pagpapakita ng walang hanggang pasasalamat at pagproklama sa kanya as la Gobernadora de Manila. Sa ngayon, ay makikita pa din ang baston de mando sa kamay ng mahal na Birhen. Kaya mga bata, mga kapatid, samahan niyo ako manalangin sa ating mahal na ina. Aming mahal na Mama Amparo, itinataas namin ang aming pamahalaan
at lahat ng mga namumuno nito at ng simbahan. Pag-isahin mo ang aming mga puso at hangarin na matugunan ang pangangailangan ng sambayanan upang maiangat ang dangal ng bawat tao. May sapat na tugon sa bawat pangangailangan at maiwan ang paglalamang sa kapwa at sambayanan. Nuestra Señora de los Desamparados de Manila, La Gobernadora de Manila, ipanalangin mo po kami.